mapapansin nyo, naglabas po ng bagong ratings mga kababayan, survey. Ito pong Okta Research. At dito po mga kababayan sa lumabas na survey, tumaas po mga kababayan ng 6% ang trust rating ni PBBM. Ano po, kung mapapansin nyo, nung December 25, 48% ang trust rating ng presidente, pero ngayon 54 na po. Kung mapapansin nyo naman, sa performance rating, tumaas po ng 4% ang sa presidente. Samantala mga kababayan, dito naman po sa trust rating ni Sara Duterte, tumaas naman ng 2%. Habang sa performance rating naman ng vice presidente mga kababayan, ay bumaba ng 4%. Kasi nga nakikita ng taong bayan yung ginagawa pong pagtatrabaho ng ating vice presidente at ng ating presidente. Si PBBM walang ibang inisip kung hindi magtrabaho na magtrabaho. Si Sara Duterte naman, kapag kakailangan ng mga kababayan Pilipino po natin, hindi naman pumahagilap. Dahil nga, ang ginagawa ng ating vice presidente, puro travel abroad, pagbalik ng Pilipinas, maninira pa sa gobyerno, at magliliwaliw ulit. Saka lang naman po interesado ang ating vice presidente na magtrabaho kapag pera ng mamamayang Pilipino yung pinag-uusapan. Ano po, so ngayon, kung mapapansin nyo, lagi ko naman din sinasabi na after natin pag-usapan yung mga mahalagang issue na nakita po natin, hindi rin natin may iwasang pag-usapan yung mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan. So ito po mga kababayan, yung isa sa mga dahilan kung bakit nga ba patuloy na tumataas ngayon ang performance rating ng ating mahal na presidente at saka ng kanyang trust rating. Kung mapapansin po ninyo mga kababayan, di ba sinasabi ni Sara Duterte na wala na daw pong plano ang ating pamahalaan kung paano mapapababa o mababawasan yung presyo ng petrolyo, ng diesel dito sa ating bansa. So ngayon, kung mapapansin nyo, ayon po sa bagong Pilipinas in Action, basahin po natin, 24 bawas sa diesel. May bawas po ulit mga kababayan o may rollback po ulit. Malakihang rollback sa diesel sa pagpapababa ng presyo ng diesel mga kababayan dito sa ating bansa. Ang pagkakaalam ko parang ngayong araw po ata nag-take effect ito. Ano po, April 21, 2026. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kung may nakapag-gas na po dyan, pwede po kayo mag-comment dito. Ano po kung nabawasan ng 24 pesos. Ano po, anyway, sabi po dito, ayan o, pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang anunsyo ng rollback, isang hakbang na pagpapakita ng malasakit at political will. Hindi pinatagal ang agarang ginhawa ang inihatid. Ikalawang sunod na rollback hanggang 24 pesos pataas bawas diesel. Nationwide effect mga kababayan. So pakitama na lamang po ko kung ngayong araw po nag-take effect ito mga kababayan ha. Sabi pa dito, tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng langis. Ang pagbaba ng krudo ay hindi lang para sa motorista, para ito sa buong komunidad, jeep at bus, operators, delivery at logistic. Maliliit na negosyo mga kababayan. Sabi pa dito, hindi madali ang presyo ng langis dahil sa global market, hindi direktang kontrolado ang presyo ng langis sa bansa. Depende sa international trading, walang agarang buffer system, proseso bago po maramdaman ang rollback. May limitasyon ng sistema kaya hindi agad-agad nararamdaman ang pagbabago. Yan po yung sinasabi dito. Pero dahil sa Marcos administration, mapapansin po ninyo from global to ship to local relief sa patuloy na monitoring at mabilis na aksyon na iipasa ang pagbaba ng presyo sa publiko, real-time assessment, coordination at sa industriya at transparent na anunsyo mga kababayan ng ating pamahalaan. So ngayon, kung mapapansin nyo, sabi pa dito, tulong na walang pinipili. Sa bagong Pilipinas, pantay ang benepisyo sa mamamayan. Serbisyong mabilis at makatao para sa bawat pamilyang Pilipino. So ngayon, yung mga nakapag-gas na dyan, kung nag-take effect na, pwede kayo mag-comment mga kababayan, lalo na yung mga team replay na nakapag-gas na. Kasi ang pagkakaalam ko parang April 21 po ata, ngayong araw, ang take effect po nitong bawas 24 pesos na ito. Kasi nakalagay dyan parang 24 pesos to 26 pesos ang mababawas mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali.
kung ngayong araw nag-take effect yan. Yan naman ay mararamdaman nyo. Kung ngayong araw o bukas, mararamdaman nyo naman mga kababayan kung nabawasan ang presyo ng kada litro ng diesel at saka po ng gasolina at saka ng kerosene. Ano po? So ngayon, bukod pa po dyan, ang isa sa ginagawa ng ating pamahalaan na talagang nakatulong hindi lang sa mga farmers kung hindi pati sa mga consumers itong ginawang hakbang ni PBBM na kung saan mga kababayan ito po yung totoong tulong daw at totoong resulta, hindi lang plano, talagang aksyon mga kababayan yung ginawa ng ating pamahalaan dito. 20 toneladang gulay agad na napakinabangan ng masa, serbisyong ramdam 100%. Yan po yung sabi dito galing po sa Bagong Pilipinas. Panalo ang mga farmers, panalo din ang mga consumers. 20 toneladang gulay, libre para po sa masa. Sa liderato ni Ferdinand R. Marcos Jr., tulong diretsyo mula po sa bukid hanggang sa masa or hanggang sa mesa din na mga kababayang Pilipino po natin. Diretso sa masa, fresh goods, prepa mula bukid hanggang komunidad. Walang middleman at wala pong sayang. Mismong gobyerno mga kababayan ang bumili ng gulay ng mga farmers po natin dyan po sa Benguet. So sabi pa dito, presyo baba, kita taas mga kababayan. Diretsong tulong sa mga magsasaka ng Benguet. Sa pagbisita ni Ferdinand R. Marcos Jr. sa La Trinidad Vegetable Trading Post, mas minadali ang daloy ng ani. Nabawasan ang gastos sa biyahe na mga kababayan po natin magsasaka. Sabi pa dito, less gastos, more daw po yung kita. Good news para sa mga farmers ng Benguet. Binawasan ang logistic cost para hindi kainin ng biyahe ang kita ng mga kababayan po natin magsasaka. Masulit ang pagod, mas ramdam ang kita. Salamat po sa ating mahal na presidente sa tuloy-tuloy na suporta sa mga kababayan po nating magsasaka. Tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, diretsong kita sa mga magsasaka. Hindi nalugi, hindi nasayang ang ani. Hindi nalugi, hindi nasayang ang ani. Bumili ang Office of the President ng 20 toneladang gulay mula po sa Benguet at Ordaneta para direktang makatulong sa mga farmers. Panalong panalo ang mga kababayan po natin magsasaka plus komunidad mga kababayan, pati ang mga consumers. Kasi nga, ang pagkakaalam ko dito parang libre po ata yan na napakinabangan ng mga kababayan po nating consumers. Ano po, dahil ang bumili po ng gulay na yan ay ang Office of the President. Ano po, so sabi pa dito, ani na tulong pa. Farmers first always. Hindi lang logistic, may dagdag kita pa dahil sa bulk buying ng ani. Masagana ang bukid, mas masaya ang bayan mga kababayan. Yan po yung pananaw ng ating mahal na presidente. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, sa ginawang yan ng ating pamahalaan, ito rin yung isa sa mga interview about po dun sa distribution ng tulong sa mga drivers po natin na napapakinabangan ngayon na mga kababayan po nating drivers operators na mga PUBs at iba pa mga sasakyang pampubliko. Ano po, so ito i-play po natin. Pangalan nyo at tiga saan po kayo, Tay? Ako po ay si Rogie Latonero. Taga Bulacan po ako. Tay, anong driver po kayo ngayon? Anong application po Drive ginagamit po? ang minamali ako. InDrive, Tay. Tay, ilang taon na po kayo Ayan o, may nag-comment, sabi dito, tama, bumaba ang gasolina at diesel ngayong araw. Salamat Pangulong BBM, masipag, magaling, matulungin, God bless po. O ayan o, kung nakapag-gasolina kayo, pwede kayo mag-comment dito para mapatuturhanan na talagang nag-rollback mga kababayan ng nasa 24 pesos to 26. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Iyan yung malimit ko makita sa balita eh. drive? Bali, estimate ko lang siguro mga 20 years na. Tay, ano Oo. po masasabi nyo sa pagtaas po ng mga diesel at mga crudo po ngayon? Napakalaking kawalan dito sa atin, ano? Opo. Lalo na sa aming mga driver. Totoo. Halos wala na kaming kinikita eh. Wala na, Tay, no? Bibili lang namin ng gasolina yung aming dapat ikitain. Oo nga, Tay. Tay, mga ilang oras po kayong bumabiyahe at sa oras na po na yon, gaano po kalaki ang inyong kinikita lamang? Halos wala nang natitira. Wala na natitira, Tay. Di ba? Tay, ito po, ano po masasabi po ninyo? At ano pong maitutulong sa inyo itong distribution po ng relief cash assistance po? Isa, malaking tulong ito sa amin. Dahil nga sa halos konti na lang kinikita namin. Napakalaking bagay nito para pagbiyahe namin sa kinakuan, mayroon kami pambili ng gasolina. Meron rin kahit papaano, Para may Tay, no? Tama. Yung kikitain nun, ay uwi na namin kasi may puhunan na kami.
Tay, meron ngayon announcement na magkakaroon ulit po ng rollback this week po. Ano po ang masasabi ninyo po? Napakalaking tulong sa amin yan kung magkakaroon. 24 pesos din po yung ibababa. Sana po, matuloy yan, tuloy-tuloy ang baba para naman maramdaman namin yung ginhawa sa amin. Baka malay nyo mga kababayan, di ba baka magtuloy-tuloy pa bukod pa sa rollback na ito na nag-take effect ngayong araw mga kababayan or bukas, baka malay nyo magulat na lang tayo biglang mag-rollback ulit. Sa mga susunod na linggo, baka malay nyo 30 pesos na yung biglang rollback. And then sa susunod, mag 20 pesos na rollback ulit hanggang sa bumaba ng 50 pesos yung presyo ng diesel. Di ba mga kababayan, alam nyo walang masamang mangarap. Dahil ang presidente natin nangarap lang din na mapababa ng 20 pesos yung presyo ng bigas. At nangyari naman, napapakinabangan naman ng ilang mga kababayang Pilipino po natin. Eto pa kaya? Alam nyo, walang masamang mangarap lalo na kung nagtatrabaho yung ating mahal na presidente. Tinatrabaho niya ito para kahit papaano malagpasan natin pare-parehas yung krisis na pinagdadaanan ng ating bansa sa presyo ng pagtaas ng petrolyo. Biruin nyo, dati, nung nakaraang buwan, pataas yung presyo ng petrolyo pero ngayon, unti-unti nang nagro-rollback. At dahil po yan sa ginagawang pagtatrabaho ng ating mahal na presidente at ng kanyang gabinete, ng kanyang gobyerno. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, sisisihin lang ng sisisihin ng iba natin mga kababayang Pilipino yung ating pamahalaan. Dapat unawain din natin yung kanilang sakripisyo at pagtatrabaho na ginagawa para po kahit papaano matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So malaking bagay po yung 24 pesos to 26 na ibinaba ng presyo ng petrolyo. Kasi ang pagkakaalam ko dyan mga kababayan, sa ibang mga gasolinahan parang may discount pa po ata yan. Ano po, parang may 10 pesos pa atang bawas. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ano po, anyway, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito, comment below na lamang po kung ano po yung comment at opinion po ninyo. Hingil po dito sa mga balita at mga topic na ito na tinalakay po natin.